Happy Lord's Day. Kumusta na po kayo? Okay naman, kahit mahirap ang buhay. Life is hard. So ngayon po ay pag-usapan po natin yung Book of Numbers. 36 chapters ng Book of Numbers. Sa mga bago lang naka-attend sa church namin or nito lang kayo nakaka-attend, you may feel overwhelmed. Kahit nga yung mga matatagal na nakaka-attend, you may feel overwhelmed kapag marinig niyo, buong Book of Numbers, 36 chapters, napakahaba. And kahit ako, while preparing this message, I feel overwhelmed. Lord, anong gagawin ko dito sa book na ito? Bakit ba, sino pa nakaisip na magkaroon tayo ng ganitong mini sermon series? So hindi po natin ito ginagawa every Sunday. Usually, ang ginagawa natin ay medyo mas maliit lang na portion ng scripture na pinag-aaralan natin mabuti. Pero I still believe, mahalaga po sa atin na meron tayong ganitong opportunity na makita yung overview ng isang book. Actually, bawat book sa Biblia. Hopefully, bago po ako mamatay, ay matapos natin yung 66 books of the Bible. And hindi lang ito para makita natin yung content. Magkaroon tayo ng higit na kaalaman, ano ba yung nakalagay dito sa 36 chapters ng Book of Numbers. Kundi mahalaga na makita natin, ano ba yung theology? Ano ba yung tinuturo ng Diyos tungkol sa Kanya? Kasi ang Diyos sa Book of Numbers, ng mga Israelita, ay siya ring Diyos natin. Hindi naman nagbabago ang Diyos. And paano ito nagsisilbing salamin din, na kapag tinitingnan natin, nakita natin yung kasalanan ng mga Israelita, ay nakita rin natin yung kasalanan natin. Hanggang ngayon naman ay hindi rin nagbabago yung puso ng tao apart from yung transforming work of the Holy Spirit. And then paano ito ngayon magtutulak sa atin para mas makita yung laki ng pangangailangan natin sa Panginoong Jesucristo. And that's my prayer. We hope na yun po yung mangyari. And that's very important. So yung Book of Numbers, kung tingnan yung table of contents, pang-apat na libro po yan sa Bible. Of 5 books, yung first 5 books ay tinatawag na Pentateuch. Natapos na natin yung mga nauna, yung overview sermons. Next week ay Deuteronomy. So yung Book of Numbers, actually nagsisilbi siyang bridge o tulay sa Leviticus and then sa Deuteronomy. Kasi kung mapapansin niyo, yung second half ng Exodus 19 to 40, nasaan sila? Mount Sinai. Sa Leviticus, all throughout ng Leviticus, nasaan sila? Nasa Mount Sinai pa rin sila. Yung first 10 chapters ng Numbers, nasaan sila? Nasa Mount Sinai pa rin sila. Pero umalis na sila, tapos 40 years yung lumipas, nakating na sila sa plains of Moab. So yung Book of Deuteronomy ay huling sermon ni Moises sa kanila bago siya mamatay sa plains of Moab. And then yung last 11 chapters ng Numbers, 26 hanggang 36, ay mga instructions din ng Diyos sa kanila sa plains of Moab. And ano yung nangyari dun sa gitna ng story na yun? So titingnan natin yan mamaya. Bakit tinawag na Numbers yung Book of Numbers? Primary reason ay dahil meron ditong dalawang pagbibilang o nagsagawa sila ng dalawang census. Sa chapter 1, yung census ng first generation. And then after 40 years, ay yung census naman ng second generation. So halos 38 years exactly yung lumipas. So 40 years overall. Mula nang lumabas sila sa Egypt hanggang makating sila sa Promised Land. And so, we will ask yung question, bakit inabot ng 40 years? Hindi naman ganun kahaba yung pagbiyahe doon, kahit naman sila magbiyahe ng paglalakad. In less than 2 years, actually, ay makakapasok na sila doon. Pero, bakit hindi nakapasok yung first generation ng mga Israelites na lumabas sa Egypt, except kay Joshua and kay Caleb at yung mga 20 years and below na lumabas from Egypt. Pati si Moses, pati si Aaron ay hindi nakapasok sa Canaan. So, bakit? Dahil ba unfaithful ang Diyos? Na hindi niya tinupad kung ano yung pangako niya sa kanila? Of course not.
Yun ay dahil sa kanilang unfaithfulness. Sabi ko kanina, less than 2 years, dapat makapasok na sila dun sa Canaan. Ibibigay ito sa kanila ng Diyos. Kahit na malalakas yung mga kalaban nila, God will fight for them. Alam nila kung anong ginawa ng Diyos sa kanila sa Egypt. Alam nila kung anong ginawa ng Diyos sa kanila nung hinati niya yung Red Sea. Pero hindi sila nagtiwala sa Diyos. Wala silang tiwala sa Diyos. Reklamo sila ng reklamo. So yung judgment ng Diyos sa kanila, dahil they failed to believe God, sabi sa Numbers 14, so magpapatalon-talon po tayo sa Book of Numbers ngayon. Numbers 14, sabi ng Diyos kina Moises at Aaron, verse 27, hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagreklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin niyo sa kanila na ito ang pinapasabi ko, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Mamamatay kayo dito sa ilang. Sa mga kabilang sa census, sa makatuwid ay yung mula sa 20 taong pataas. Isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko, except Caleb and Joshua. Ang makakating lamang doon ay yung mga anak na sinasabi ninyong may bihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon. Ngunit kayo, mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo magpapalaboy-laboy dito sa loob ng 40 taon hanggat hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Yung 40 araw na pinagmanman ninyo sa lupaing iyon, ay tutumbasan ko ng 40 taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking pot sa loob ng panahong iyon. Akong si Yahweh ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito, mamamatay sila rito sa ilang. So yun yung judgment ng Panginoon. At kung anong sinabi ng Diyos na mangyayari, ayun nga yung nangyari after 40 years. Namatay lahat ng first generation ng Israel. Numbers 26:65. Ang mga ito'y namatay, liban kina Caleb at Josue, tulad ng sinabi ni Yahweh. So kung ano sinabi ni Yahweh na mangyayari, yun ang mangyayari at yun nga yung nangyari. Kung ano sinabi niya na gagawin niya, yun nga yung gagawin niya. At yun nga yung ginawa niya. God is always faithful sa kanyang salita. So, kung titignan yung Book of Numbers, sa dulo noon ay yung second generation na. Wala na lahat yung first generation. So yung story na ito ay nagsisilbing warning at exhortation sa mga second generation Israelites na naghahanda sila sa pagpasok sa Promised Land. In effect, yung kabuuang lesson sa kanila ay huwag ninyong tutularan yung mga magulang ninyo. Huwag niyong tutularan yung mga nauna sa inyo. Kung ayaw ninyong matulad sa nangyari sa kanila, don't follow their example. When you look at Psalm 78, ito yung warning ng Diyos sa lahat, sa mga sumunod na henerasyon. Na ibinigay sa kanila yung mga utos, yung mga stories na katulad nito. Sabi doon sa Psalm 78 verse 7, sa ganitong paraan, magtitiwala sila sa Diyos at hindi nila makakalimutan ang kanyang ginawa at susundin nila ang kanyang mga utos upang hindi sila maging katulad ng kanilang mga ninuno na matitigas ang ulo. Suwail, hindi lubos ang pagtitiwala sa Diyos at hindi tapat sa Kanya. So, medyo mabigat yung message ng Book of Numbers for them and also for us. Hindi lang ito sinulat sa mga sumunod na henerasyon ng mga Israelita. It's written for all of us. Kapag pumunta kayo sa New Testament, 1 Corinthians chapter 10, si Paul, sabi niya sa mga taga-Korinto, sabi niya, chapter 10, verse 6, na yung mga bagay na ito, itong mga nangyari sa Old Testament, ay naganap bilang halimbawa para sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga bagay na masama na gaya nila. So yung word na halimbawa ay galing sa salitang Greek na tupos, ibig sabihin example, type, or pattern. And then pagkatapos, binanggit ni Paul sa verses 7 to 10, dun sa 1 Corinthians, yung nangyari sa Exodus 32. Ano nangyari doon? Yung sumaba sila sa gitong baka. Binanggit niya yung Numbers 25. Yung sexual immorality at idolatry na ginawa nila sa mga Moabite, kasama yung mga Moabites na 23 or 24,000 yung namatay. And then sa Numbers 21, yung pagreklamo nila na ikinamatay ng marami. And then sabi ni Paul sa verse 11, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng panahon. So yung Book of Numbers
na pag-aaralan po natin ngayon ay para din sa atin. So, you have a handout. Pwede po ninyong tingnan yung general structure ng Book of Numbers para makita po natin, okay, tungkol saan ba itong Book of Numbers? Na makita natin na meron itong tatlong major sections. Yung first two sections ay may kinalaman doon sa first generation. Yung chapters 1 to 10 ay kung paano inihanda ng Diyos yung first generation army kasi makipaglaban sila sa Canaan. And then sa chapters 11 hanggang 25, kung paano sila nabigo, how they failed sa pinapagawa sa kanila ng Panginoon. And then sa section 3, chapters 26 to 36, wala na yung first generation. Ang natira na lang ay second generation. Pero kailangan din silang ihanda ng Diyos para lusubin yung Canaan, para hindi sila matulad sa kanilang mga magulang. So, tingnan lang natin sandali yung tatlong major sections na ito. Okay, so yung una, chapters 1 to 10, ay yung paghahanda ng Diyos sa first generation army. So, nandun pa rin sila sa Mount Sinai. At nagbigay ang Diyos sa kanila ng mga utos na dapat nilang gawin. May paglaban sila. That's holy war. God's holy war. Pero kailangan na sila ay maging holy nation. Holy nation, holy people for God's holy war. And then, makita natin sa buong 9-10 chapters na yon, ulit-ulit binanggit. Kung ano sinabi ng Diyos na gawin nila, ginagawa nila. So far, so good. Yun ang nangyayari dito. So, chapter 1 ay yung first census. Binilang yung mga lalaki na edad 20 pataas. Sila yung mga makikipaglaban. Tribe by tribe yung census nang pwedeng lumaban sa war. Pero hindi dito kasama yung mga Levites. Kasi yung mga Levites, sila yung magsisilbi sa tabernacle na nasa gitna ng kanilang kampo. Sila yung magbabantay dun sa tabernacle para walang sino man ang maparusahan ng Diyos. And then sa chapter 2 ay yung pag-aayos ng kampo. Na yung arrangement nila, yung Judah, yung tribe of Judah, yung nasa unahan. Na nagpapakita ng leadership role ng Judah and si Kristo ay nanggaling sa lahi ni Judah. And then chapters 3 to 4 ay tungkol na sa pagbilang ng mga Levites at ano yung mga tungkulin nila. Itong mga Levita ay pinili ni Yahweh, sabi sa 3:12, bilang kapalit ng mga panganay na lalaki, kaya sila ay para sa akin. Naalala ninyo yung huling salot sa Egypto? Na pinatay lahat ng mga panganay. So yung mga Levites yung naging kapalit. So yun yung tinalaga ng Diyos. And then, chapters 5 to 9 ay tungkol na sa paghahanda sa Holy War. Kailangan maging holy people sila para sa Holy War ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. So nandito yung mga utos tungkol sa consecration, confession ng kasalanan nila, dedication ng sarili nila para sa Diyos, at paulit-ulit din ang binanggit kung ano yung role sa mga Levites, mga priests, para panatilihin yung kasagaduhan ng tabernacle. And then, yung dulo nito ay makita natin na yung pagbabati ng ulap, tulad ng ending ng Exodus, na kapag ginagawa nila yung pinapagawa ng Diyos, they are assured na sasamahan sila ng presensya ng Panginoon. And then yung last chapter ng first section na ito ay nag-ready na sila na umalis from Mount Sinai. Na nakaporma na sila sa pakikipaglaban, battle formation. So merong blowing of trumpets sa verses 1 to 10. And so nangyari ito, second year, second month, 20th day, paglabas nila sa Egypt. And so nung tumaas na yung ulap, naghanda na silang maglakbay. So unang pagkakataon, after a little more than 1 year, na pagkampo nila sa Mount Sinai. And yung Ark of the Covenant, yung nasa unahan nila, na nagsisimbolize na ang Diyos yung kanilang hari, ang Diyos ang maipaglaban para sa kanila, God is their divine warrior. And so, doon nagtapos yung first section ng Book of Numbers. Yung middle section naman, in chapters 11 to 25, ay tungkol sa kabiguan or failure ng first generation army. So meron itong dalawang subsections. Yung mahaba, 11 to 21, ay makita natin dito yung sunod-sunod na salaysay ng pagreklamo ng mga Israelita laban kay Yahweh. At kung ano yung naging consequence as a result of that. Siyempre, hindi naging maganda yung kinahinat na noon. So, 7 lahat yon. At yung 7 na yon ay makita ninyo na yung una, yung 7 ay medyo parallel
chapter 11 tsaka chapter 21 kasi nagreklamo sila. Ang hirap naman itong paglalakbay natin sa disyerto. And then yung ikalawa, tapos yung ika-6 ay reklamo tungkol sa pagkain, chapter 11. Reklamo tungkol sa tubig, yung Numbers 20. And then yung ikatlo tsaka ika-5 ay tungkol naman sa reklamo nila laban sa mga leaders nila. Yung una kay Moises sa Numbers 12, and then yung reklamo nila kay Moises at Aaron sa chapter 16 to 17. And yung ika-4, yun yung nasa gitna. Ito yung highlight talaga ng kanilang rebellion against God. Nagreklamo sila tungkol sa paglusob sa Canaan. So kung nabasa niyo yung Book of Numbers, and I encourage you, basahin niyo yung Book of Numbers, especially itong chapters 13 to 14, na andun na sila malapit na sila sa Canaan. Nagpadala ang Diyos ng 12 spies, 40 days sila doon. Tapos pagbalik nila, nagbigay sila ng report sa congregation ng Israel. Itong dalawa lang, si Joshua at si Caleb, ang maganda yung sinabi. Maganda yung lupain. Ibibigay ito sa atin ni Yahweh. Tapos yung 10 sa kanila ay puro negatibo yung sinasabi. Malalaking kalaban doon. Mahirap silang kalaban. Hindi natin kakayanin. So dun sa dalawang klase ng report, ano yung pinakinggan ng mga Israelita? Yung chismis. At itong chismis na to ang talagang sumira sa kanila. And so, hinatulan sila ng Diyos dahil sa kawalan nila ng pagtitiwala sa Kanya at dahil sa pag-rebelde nila laban sa Kanya. So dun yun yung chapters 11 to 21. And then chapters 22 to 25 ay nangyari naman, nandun na sila sa plains of Moab. And yung hari ng Moab na si Balak, ay nagbalak siya na pasumpain o sumpain yung mga Israelita. Dahil sa dami nila, natakot siya na hindi nila kakayanin. So, nag-hire siya ng isang propeta ng pangalan ay Balaam para sila isumpain. So, 4 na beses na pinasumpa yung mga Israelita, pero every time ay blessing yung lumalabas sa bibig ni Balaam. Pero sa kabila, nung naranasan nila pagkapatawad ng Diyos, pagpapala sa kanila ng Diyos, when you look at Numbers 25, nakisama pa sila sa idolatry ng mga Moabites, nakipagrelasyon sila sa mga babae ng mga Moabites, they committed sexual immorality and idolatry na talagang kinagalit ng Diyos. And so nandun na tayo sa dulo ng 40 years. Paikot-ikot sila. Unti-unti nang namamatay yung first generation hanggang tuluyan nang namatay ang lahat. And sa Numbers 26 to 36, last section, third major section, second generation na. Kailangan silang ihanda ng Diyos. So sa chapter 26, inulit-ulit yung census. Binilang sila, halos kasing dami pa rin. Mga nauna, kahit na namatay na yung first generation. And then sa chapter 26 ay yung pag-aalaga na ginawa nila sa mga babaeng naubusan ng mga lalaki sa pamilya nila at kung paanong si Joshua yung i-appoint ng Diyos para pumalit kay Moises kapag namatay na si Moises, na malapit na siyang mamatay. And then 28 to 30, nakasulat yung mga gagawing pagkakaloob, pagkatalaga, yung offerings and vows. Chapter 31, may kita yung patikim ng tagumpay na ibinigay ng Diyos sa kanila laban sa Midian. And chapter 32 ay yung kasunduan na kasi mayroong 2 tribo ni Reuben at ni Gad, na hindi na sila sasama sa pagtawid sa Jordan River. Doon na sila sa Transjordan. Pero sasama pa rin sila sa paipaglaban. So nagkaroon ng kasunduan. Na-settle yung conflict during that time. And sa chapter 23 ay pagbabalik tanaw doon sa naging journey nila from Egypt hanggang kung nasaan na sila. And then yung last 3 chapters ay tungkol sa paano nila paghahatian yung lupain kapag nandun na sila. Para hindi sila mag-aagawan kung ano yung sa kanila. Okay, that's the Book of Numbers. Mahalaga na alam natin kung tungkol saan yung Book of Numbers. Mahalaga na alam natin yung content. Pero there's a more important question para sa atin ngayon. Anong gustong ituro ng Diyos sa atin dito sa Book of Numbers? Ano yung theology? Ano yung mga major theological themes na kailangan na we reflect as we read yung Book of Numbers? Do you remember yung mga sermons ni Pastor Marlon sa Hebrews chapter 3 and chapter 4? Na actually yung background nun ay yung story ano nangyari dito sa Numbers.
So tulad ni Paul, pati yung sumulat ng Hebrews, ginamit niya yung story na ito para ito sa atin na yung nangyari nung time na yon ay nagsisilbing pattern for us. Na nagpapaalala ito na ginamit ng author ng Hebrews yung Psalm 95 para ipaalala yung nangyari sa Book of Numbers, hindi lang pa sa second generation, pati sa third generation, hanggang sa mga sumunod na salinlahi ng mga Israelita. And there's also a similar warning for us. Kaya sabi sa chapter 3, verse 12, kasi yung first generation, di sila nakapasok sa promised land. And sabi sa Hebrews 3:12, mga kapatid, and this is God's message for us, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. And when you read verse 16, sabi ng author ng Hebrews, sino naging magsiklaban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moises mula sa Ehipto? Kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at patay na nabuwal sa ilang? In the verse 19, maliwanag kung gano'n na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. Don't assume. Don't presume. Na kung makasama ka dun sa lumabas sa Ehipto, you will enter the promised land. Don't assume. Don't presume. Na kung kasama ka sa kongregasyon nito, you're a member of the church, you will enter God's rest. Chapter 4, verse 1. Kaya nga, habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo makakapasok sa kapahingahan, sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. There is a similar warning for all of us. Kaya sabi sa chapter 4, verse 11, kaya sikapin nating makamtan yung kapahingahan yon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Yung prayer natin, why we're spending time reflecting on Book of Numbers, ay para walang sino man sa atin, walang sino man sa mga anak natin, walang sino man sa mga members ng church, walang sino man sa mga kamag-anak natin, ang hindi makapasok dun sa kapahingahan na inaalok ng Diyos. That's why we need to answer two very important questions. Una, sabay nating sasagutin ito, negatively. Paano natin maiiwasan yung kapahamakang sinapit ng mga nauna sa atin? Paano natin maiiwasan? And then pangalawa, paano natin makakamit yung kapahingahang inihanda ng Diyos para sa atin? Paano natin makakamit? I'll give 6 answers doon po sa dalawang tanong na yun. Number 1, based sa Book of Numbers. Number 1, isaalang-alang mo ang kahalagahan ng kabanalan at pagsunod. Mahalaga yung pamumuhay ng may kabanalan. Mahalaga yung pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos. Hindi ito maliit na bagay. Holiness, pursuing holiness is not optional para sa ating mga Christians. Mula pa sa second half ng Exodus hanggang sa buong Leviticus, yun na yung ine-emphasize sa atin ng salita ng Diyos. Yes, we need to remind, kailangan ipaalala natin na ang mga Israelita, ligtas sila, iniligtas sila ng Diyos, hindi dahil sila ay perfectly obedient, hindi dahil sila ay mas banal kaysa sa mga Egyptians. No. Makasalanan din sila. Makasalanan din tayo. Nagrebelde tayo dahil sa pagsuway sa mga utos ng Diyos. Naligtas tayo. Hindi dahil sa ating kabanalan. Pero, hindi ibig sabihin na hindi na mahalaga sa atin yung kabanalan bilang mga iniligtas ng Diyos. Kaya pagkatapos silang iligtas ng Diyos, the first moment na nandun sila sa Mount Sinai, di ba sabi ng Diyos sa kanila sa Exodus 19:5-6, kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, and then verse 6, sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. And then sa Leviticus, di ba? Paulit-ulit din natin narinig sa Leviticus 11:44, halimbawa, be holy. Magpakalinis kayo, magpakabanal kayo. For I, the Lord your God, am holy. And dito sa first 10 chapters ng Book of Numbers, ay continuation. Ang sinasabi ng Diyos na kailangan nilang gawin bilang paghahanda.
At yung paghahanda na gagawin nila sa pakikipaglaban ay hindi mga military exercises. Hindi yung araw-araw kailangan mag-exercise sila, kailangan na mag-practice sila kung paano gumamit ng espada o siban. Kundi they need to prepare themselves. They need to consecrate themselves before God. Chapters 4 to 5, ini-stress na lahat ng nasa kampo, pati relasyon ng mag-asawa, everything ay kailangang malinis. And then sa chapter 6, may mabasa kayo dyan ng mga lalaki na magbibigay ng special vows. Ang tawag sa kanila ay mga Nazareo. Hindi yung Nazareno, ha? Iba yun. Nazarites. Na sila ay, sabi sa 6.2, ang ibig sabihin nun, ihiniwalay, consecrated. So ito yung mga lalaki na inilaan ng kanilang sarili kay Yahweh. So kapag nakita nila itong mga Nazarites, maalala nila na sila as a whole nation ay consecrated, a holy nation for Yahweh. And then, sa Numbers 15, may mabasa kayo dyan na gusto ng Diyos ipaalala sa kanila palagi na mahalaga yung kabanalan at pagsunod. Pati nga sa damit na isusot nila, merong nakalagay na may nakalaylay sa damit nila na tinatawag na tassels. Ang sabi doon ay gagawin nila yon, sabi sa 15:39, upang maalala ninyo at sundin ang mga kautusan ni Yahweh kapag nakikita nila yung palawit doon sa damit. And pinaalala niya sa verse 40, sundin yung lagi ang aking mga utos. Verse 41, ako si Yahweh na inyong Diyos. Ako naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Kaya, kapag mababasa natin yung mga detalye, sobrang detalyado yung mga instructions ng Diyos sa kanila. Chapters 18 to 19, ito yung kailangan gawin ng mga Levites para maging malinis, kung ano yung marumi, to purify, what is unclean sa kanila. And then, pagdating doon sa may bandang dulong section, babalikan nila kung ano yung nangyari doon sa first generation para sabihin sa kanila na bad example yung mga parents ninyo. Bad example yung mga nanay at tatay ninyo. Huwag ninyong tutularan. Except Joshua and Caleb. Numbers 32, verse 11. Yung mga magulang nila dahil sa hindi pagsunod, hindi sila makapasok sa lupain. And then verse 12, wala nga nakarating doon liban kay Caleb at kay Josue sapagkat sila lamang ang buong pusong sumunod kay Yahweh. Maging katulad kayo ni Joshua at ni Caleb. And so, sa ating mga Kristiyano din, kailangan isaalang-alang natin. Lalo na pag dumating yung time na yung holiness, pursuit of holiness, yung obedience sa sinasabi ng Diyos, ay nagiging maliit na bagay para sa atin. Isaalang-alang natin ang kahalagahan ng pagkabanalan at pagsunod. Matthew chapter 5, verse 8. Ano sabi doon? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. If you are not pure in heart, we will not see God. And then, Hebrews chapter 12, verse 14. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Yes, hindi tayo naligtas dahil sa pagsisikap natin na mamuhay ng kabanalan. Pero kung tayo ay naligtas na, ibig sabihin, taglay din natin yung kabanalan na kailangan natin para balang araw ay makita natin ang Diyos. Not perfect holiness, but we're growing in our pursuit of holiness. That's number 1. Isaalang mo ang kahalagahan ng kabanalan at pagsunod. Pangalawa, isaalang-alang mo ang kasamaan ng pagreklamo at di pagtitiwala sa Diyos. Isaalang-alang mo ang kasamaan ng pagreklamo at di pagtitiwala sa Diyos. Kapag nabasa mo yung Book of Numbers, nakita mo yung paulit-ulit na pagreklamo nila. Ito ba yung first time na sila ay nagreklamo? Di ba sa Exodus pa lang? Pagtawid pa lang nila dun sa dagat na pula, nagreklamo na agad sila sa, ang pait naman ng tubig na ito. Nagreklamo sila, wala silang makain. Nagreklamo sila, wala silang mainom. Mayroong 3 beses na nakasulat na pagreklamo nila. And dito sa chapter 11 to 21, ay merong 7 stories. Perfect 7. Perfecto sa pagreklamo ang mga Israelita. They're very consistent. Walang nagbabago sa puso nila. And
Sample cases lang yun. Most probably, hindi lang 7 beses sila nagreklamo during that time. Kapag binabasa ninyo yung middle section na yun, sino sa inyo naiinis? Yung bang, kakareklamo nyo lang? Reklamo na naman. Oh, hindi na kayo nadala. Reklamo na naman. Di ba nakakainis? Basahin. At mas lalong nakakainis when we realize, ay, parang ganito din ako The Word of God serves as a mirror. Na nakita natin, pinamumukha sa atin ng Diyos. You're exactly like them sa pagreklamo mo sa Diyos. Ang tingin natin, kapag tinignan natin yung pagreklamo, sabihin natin, kasalanan. Pero kumpara naman sa mga ibang kasalanan, ay medyo maliit lang yan. Pero maliit nga bang kasalanan laban sa Diyos ang pagreklamo? When you analyzed yung grumbling ng mga Israelita, yung reklamo nila tungkol sa pagkain at inumin ay reklamo laban sa Diyos dahil ang tingin nila ay kulang yung binibigay sa kanila ng Diyos. Yung reklamo nila laban sa mga leaders nila na kina Aaron and kina Moises ay reklamo nila laban sa Diyos dahil sa tingin nila ay nagkamali ang Diyos sa pag-appoint sa mga leaders na meron sila. Yung reklamo nila sa hirap ng paglalakbay nila, ay reklamo nila laban sa Diyos dahil sa tingin nila ay hindi mabuti ang Diyos, hindi tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ano mangyayari sa atin dito? Diba nagbubulong-bulungan sila? Sabi sa chapter 14, verses 2 to 3, nagbubulong-bulungan sila. Mabuti pang namatay na tayo sa Egypto. O kaya dito sa disyertong ito, kaysa tayo patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pagdadalan sa atin ni Yahweh at bihagi ng ating mga asawa at mga anak. Mabuti pa, bumalik na lang tayo doon sa buhay natin sa Egypto. And sabi ng Diyos sa verse 27, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagreklamo laban sa akin. Kailan ba sila tatahimik? So itinuring ng Diyos na yung pagreklamo nila, ng pagreklamo laban kay Yahweh, paghihimagsik. It's a rebellion against God. Every time we grumble, kapag nagreklamo tayo sa Diyos, nagpapakita ito ng unbelief o hindi pagtitiwala sa Diyos. We're saying, hindi natin sinasabi verbally, pero sa puso natin, if we are honest, we're saying to God, you are not a good God. You are not a faithful God. Hindi mo ibinibigay sa akin kung ano yung dapat para sa akin. It's prideful arrogance to say that to God. Kapag sabihin natin, hindi pala sulit yung sumunod sa Diyos. Hindi na lang ako susunod sa ipinapagawa niya. And sa ilalim ng pagreklamo laban sa Diyos, and in fact, lahat ng kasalanan ay yung unbelief, yung lack of satisfaction, yung lack of contentment, yung sa kasapatan ng Diyos at sa mga binibigay ng Diyos para sa atin. We don't believe na God is good and God is good for us. Kaya mahalaga, pangalawa, i-consider natin kung gaano kalala, kung gaano kasama yung attitude ng heart natin of complaining. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. And so, ang karugtong nun, number 3, isaalang-alang mo ang trahedyang kahihinatnan ng kasalanan ito. We are, lahat tayo, we are all guilty of this. And so, sa unang pagreklamo nila, tingnan niyo, every time nagreklamo sila, nakita nila, ito yung consequence. Walang magandang nangyayari. Yung first time nagreklamo sila sa 11, 1-3, pinaulanan ng Diyos ng apoy. Hindi man buong kampo, pero yung isang bahagi ng kampo nila. And then nung nagreklamo naman sila sa pagkain, sawang-sawa na kami dito sa mana, araw-araw na lang, ganitong kinakain namin. Nagalit ang Diyos. Chapter 11 pa rin yun. Nagpadala ang Diyos sa kanila ng, sige, papadalan ko kayo kung anong gusto niyo pagkain. Bibigyan ko kayo ng steak, bibigyan ko kayo ng kung anong karne yung gusto ninyo. Pero araw-araw yan ang kakainin ninyo. Hanggang dumating yung time na nagsusuka na kayo dahil sa sawang-sawa na rin kayo sa kinakain ninyo. And sometimes God will give us what we want. Papatunayan sa atin na yung gusto natin ay hindi yun ang kailangan natin. And then, nung nagreklamo sila laban kay Moises,
Actually si Aaron, yung mga kapatid niya nagreklamo, si Aaron at si Miriam, laban kay Moises. Nainggit sila kay Moises. Sana all, katulad ni Moises. So nagalit ang Diyos, naging puti yung balat ni Miriam. Hindi ito yung mga gusto ninyong pumuti. Parang ketong yung balat niya bilang parusa ng Diyos. And then, nung pangunahan ni na Korah, Datan, at Abiram, nakita niyo yung binasa natin kanina sa Psalm 106. Yung pagreklamo laban kay Moises, nandun na naman yung inggit nila kasi mataas yung posisyon na meron si Moises. Ano nangyari sa result? Silang tatlo, kasama yung pamilya nila at yung mga followers nila, yung mga subscribers nila, ay bumuka yung lupa at kinain sila ng lupa at namatay sila. Hindi pa nadala yung mga Israelita. Kinabukasan, sinisi nila si Moses at si Aaron. Pinagpapatayin ninyo yung mga lingkod ng Panginoon. Dahil doon, nagpadala ang Diyos ng salot na kinimatay ng 14,700 sa kanila. Ganun karami yung namatay sa kasalanan nila. And then eventually, yung judgment ng Diyos ay umabot na doon sa sukdulan dahil sa pagreklamo nila, kakulangan ng pagtitiwala sa Kanya. Sinabi na ng Diyos, yung first generation, lahat mamamatay. Except Joshua and Caleb. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23. At ang ugat ng kasalanan na ito ay yung kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. And we need to heed this warning. Sino sa inyo nakadaan na sa Commonwealth Avenue? Yung napakaluwang na kalsada sa Quezon City. So merong malaking signage doon kasi may mga tumatawid, mga malalakas ang loob. May nakalagay na signage doon, babala, nakamamatay ang pagtawid dito. Tawid pa rin yung mga tao. After some time, meron ng bagong signage. Ang nakalagay, babala, may namatay na pagtawid dito. And yung Book of Numbers ay napakalaking signage na ipinamumukha sa atin na kamamatay ang pagreklamo. Hindi lang pala, may namatay na sa pagreklamo. Hindi lang pala. Marami na ang namatay. In fact, a whole generation died because of that unbelief. So anong pinakamatinding kalaban ng mga Israelita? Yung hirap ba ng buhay nila sa disyerto? Yung pinakamalaki problema ba nila ay yung kakaharapin nila na may mga Moabites, ay may mga Midianites, ay may mga Canaanites? Hindi natin kakayanin. Their greatest problem ay hindi yung kalagayan ng buhay nila sa disyerto. Their greatest problem ay hindi yung ibang tao na kaaway nila. Their greatest problem is inside of them. Sila mismo ang pinakamalaki nilang problema. And our greatest problem, hindi yung financial problems natin. Hindi yung asawa natin. Hindi yung mga anak natin na matitigas ang ulo. Hindi yung mga politiko na nag-aaway-aaway. Our greatest problem is not outside of us, but inside of us. Yung kasalanan na hanggang ngayon ay nandyan pa at hindi pa rin natin napapatay. Number 4. Kung ganun pala kasama yung kasalanan natin, kung ganun pala kalaki yung trahedya na naghihintay sa atin, so how do we respond? That's number 4. Pagsisihan at hingi mo ng tawad sa Diyos ang iyong di pagtitiwala sa Kanya. Aminin mo na hindi ka nagtiwala sa Kanya. Maybe hindi ka ganun ka-reklamador katulad nila, pero lahat ng kasalanan natin, ang nasa ilalim nito ay unbelief. Malupit yung pagkaparusa ng Diyos dahil malala yung kasalanan. Kasi nag-iimagsik tayo laban sa Diyos. Pero katulad ng inawit natin kanina, yes, our sins, there are many. But His mercy is more. Pinamumukha sa atin ng Diyos yung kung gaano kalala yung kasalanan natin to drive us toward repentance para makita natin na, yes, He is severe in judgment. But He is kind. He is merciful. He is good. We can come to Him and just ask for forgiveness. Lord, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kasi hindi ako naging faithful sa iyo. Patawarin mo ako kasi hindi ako nagtitiwala na mabuti ka.
Patawarin mo ako kasi hindi ako naniniwala na mabuti yung mga utos mo sa akin. Forgive my sins, forgive my rebellion, and please, I appeal for His mercy and forgiveness. Ito yung prayer ni Moises para sa mga Israelita. Lumapit sila kay Moises. Sa Numbers 14, and then si Moises humingi ng tawad para sa kanila. Sabi niya kay Yahweh, sinabi niya, kaya nga isinasamo kong 14, verses 7 to 19. Sabi niya kay Yahweh, nakikiusap siya. Isinasamo kong minsan pa ninyong ipakita ang inyong kapangyarihan tulad ng sinabi ninyong una. Not yung power to judge, but yung power to forgive. Si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin, at handang magpatawad. Subalit hindi niya ipagwawalang bahala ang kasamaan. Isinasamo ko nga, Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila, tulad ng inyong ginagawa, mula nang sila ilabas ninyo sa Ehipto, sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkasala. Wag natin paniniwalaan yung nagtuturo na sa Old Testament, ang Diyos ay mabagsik kung magparusa. Sa New Testament, ang Diyos ay mapagmahal at maawain. No. It's the same God's Old Testament and sa New Testament. He is severe in judgment. He is holy in His justice sa Old Testament. But He is also loving, He is merciful, He is gracious, He is good, He is kind. And so humingi tawan sa Diyos. And sabi sa 1 John 1:9, God is faithful and just to forgive us our sins. So ito mga nangyari sa Book of Numbers, paanyaya sa atin ng Diyos. Para magsisi at sumampalataya. To repent and believe and trust in God. Kaya yung number 5. Ilagak mo ang tiwala mo sa Diyos na palaging tapat sa pagtupad sa Kanyang mga pangako. Palaging tapat. He is always faithful. Katulad ng sinabi ko, simula pa lang, yung first generation ng Israel, hindi sila nakapasok sa promised land. Hindi dahil unfaithful ang Diyos. It is because sila yung unfaithful. God is always faithful to His promises. Sinabi niya na sasamahan sila sa buong paglalakbay nila para makipaglaban pa sa kanila, to provide for all their needs, to give them yung protection. Yun yung ginagawa ng Diyos. And sa Numbers 21, binigyan sila ng Diyos ng patikim of foretaste, nung victory na ibibigay sila sa kanila ng Diyos pagpasok nila sa Canaan. Nagkaroon sila ng tagumpay laban sa hari ng Arad, kay King Sihon, kay King Og, at yung hari ng Moab na si King Balak, na gusto sumpayin yung mga Israelita, every time, blessing galing sa Diyos yung lumalabas. I read Psalm 23 verse 8. Ang pinagpala ng Diyos, sabi ni Balaam, paano ko susumpain? Ang binasbasan ni Yahweh, paano ko nga itatakwil? And in verse 19, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. We're all liars. God is true to His word. Ano mang sabihin niya ay Kanyang gagawin. Kung mangako siya, ito'y Kanyang tutuparin. Ang dami nating pangako sa asawa natin. Hindi natin tinutupad. Ang utos sa akin, verse 20, chapter 4, verse 9, ang utos sa akin, sila'y pagpalain ang pagkapala ng Diyos, di ko kayang bawiin. And in chapter 24, verse 9, pagpalain ang sayo ay nagpapala, susumpain ang lahat ng sayo ay susumpa. And if you read those words, tapos alam mo yung story ng Genesis, kung ano yung pangako ng Diyos kay Abraham, ito yung pangako ng Diyos kay Abraham. Genesis 12, 2-3. Pagpapalain kita, pagpapalain ko ang lahi mo. Kung sino magpapala sa inyo, pagpapalain ko. Kung sino susumpa sa inyo, susumpain ko. Pagpapalain ko ang lahat ng lahi sa mundo sa pamamagitan mo. Yung blessing na tatanggap natin is konektado sa blessing ng Diyos kay Abraham. So ang hangad ng Diyos sa kanila ay hindi sila sumpain. Ang gusto ng Diyos ay maranasan nila yung pagkapala sa kanila ng Diyos. Diba kaya nga at the end of number 6, sinabi ng Diyos sa mga priest kina Aaron, ganito nyo i-bless yung mga Israelita na we'll also use as a benediction mamaya sa end of our service. The Lord, Yahweh, bless you and keep you. Yahweh, make His face to shine upon you and be gracious to you. Yahweh, lift up His face upon you and give you peace. So yun yung hangad ng Diyos sa kanila. Faithful ang Diyos.
Kung anong sinabi niya, gagawin niya. Pero kapag sinabi niya na may kapausahan yung hindi nila pagsunod at pagtitiwala, gagawin din niya. God is always faithful. If we are faithless, sabi sa 2 Timothy 2:13, if we are faithless tulad ng first generation, God remains faithful. For God cannot deny Himself. He is faithful to judge. He is also faithful to save. That brings us to the last point. Number 6. Tingnan mo ang itinalagang paraan ng Diyos para sa iyong kapatawaran, kaligtasan, at kagalingan. The answer is not a surprise for all of us. Na yung tanging paraan ng Diyos ay walang iba kundi si Kristo. Paano natin may iwasan yung kapahamakan na dinanas ng first generation? Paano natin makakamit yung kapahingaan na dinanas ng second generation? Ano sinasabi sa atin ng Diyos? You look to Christ. Look to Christ. Nasaan si Kristo? Sa Book of Numbers. Wala naman yung pangalan ni Jesus dyan. Wala naman yung pangalan Kristo sa Book of Numbers. Pero simula pa sa Exodus, and then sa Leviticus, and then sa Book of Numbers, iba nakita na natin yung kahalagaan ng roles ng mga priest, especially yung high priest, para maging mediator nila at yung mga sacrifices na kailangan nilang i-offer to make atonement para tubusin sila sa kanilang mga kasalanan. And when you read yung Book of Numbers, especially chapter 3, 4, 7, 8, makikita rin natin yon. And then sa Numbers 25, nung nagpadala ang Diyos ng salot sa kanila dahil sa kanilang sexual immorality and idolatry, marami namatay sa kanila, 23,000. Pero mas marami pa sana yung mamamatay. Kung hindi dahil kay Phinehas, yung apo ni Aaron, isa din sa mga priests, because of the zeal of Phinehas, nahinto yung salot. And so, prominent din yung role ni Moises bilang mediator between God and Israel. Every time na nagre-reklamo sila, si Moises ay pumapagitna. Yes, may mga namamatay. Pero, marami yung nananatiling buhay because of Moses as mediator. Chapter 11. Nag-pray si Moises, nagpadala ng Diyos ng apoy. Nag-pray si Moises. Nung nag-pray si Moises, nawala yung apoy. And then, nung nagkasakit si Miriam sa balat, nag-pray si Moises. Gumaling si Miriam. And sa chapter 14, nag-pray si Moises, Panginoon, patawarin mo sila. Ang sinabi ng Diyos, pinapatawad ko na sila. Because of your word. Chapter 16, nahinto yung salot dahil kay Moises. Kaya nung nagsalita si Aaron at si Miriam laban kay Moises, nagalit si Yahweh sa mga kapatid ni Moises. Bakit kayo ganyan magsalita sa lingkod kong si Moises? Sabi niya sa chapter 12, verse 7, He is faithful in all my house. Moses was faithful in all God's house. Pero bakit sinabi sa Hebrews chapter 3 na Jesus Christ is worthy of more glory than Moses? Kasi kung alam niyo yung story ng Book of Numbers, yes, Moses was faithful, but he was not perfectly faithful. Yung second time na nagreklamo yung mga Israelita, naubos na agad yung pasensya ni Moises sa kanila. Sinabi pa ni Moises sa Diyos. Sabi niya sa Diyos, nung sumasakit ang ulo niya sa mga tao na ito, sabi niya kay Yahweh, Lord, galit ba kayo sa akin? Bakit itong binigay niyo? Bakit ganito kabigat yung pasanin na ibinigay niyo sa akin? Do you see? Kung paanong si Moses din ay andun yung unbelief sa heart niya. And then, yung pinaka-gabe na talagang
maging siya ay hinatulan na ng Diyos at sinabi ng Diyos, even you, Moses, will not enter the promised land. Bakit? Do you remember yung story sa Numbers chapter 20 na nagreklamo yung mga tao na wala naman silang mainom? Tapos ang sabi ng Diyos kay Moises, ganitong gawin mo. Merong isang bato. Magsalita ka lang dun sa bato. Tapos bubulwak yung maraming tubig. Ang ginawa ni Moises, tumayo siya dun sa harap ng bato. Hawak yung kanyang tungkod. Sagalit niya dun sa mga tao. Inis na siya. Hinampas niya yung bato ng hindi lang isang beses, kundi 2 beses. Wala namang sinasabi ang Diyos. Nahampasin niya yung bato. Sinabi lang ng Diyos, you just speak a word. Pero kahit na, nagpadala pa rin ng Diyos ng maraming tubig sa kanila at nakainom sila. Pero as a result of that, sabi ng Diyos kay Moises at kay Aaron, kayong dalawa ay hindi makakapasok sa lupang pangako. Dahil hindi niyo pinakita sa mga taong ito na ako ay banal, na kailangang sundin at kailangang pagtiwalaan. And that gives us a problem. Ano yung problem? Kung si Moises, na siyang nagsisilbi as mediator between God and Israel, na ang ganda-ganda ng presentation sa kanya all throughout sa mga books na ito. He was faithful in all God's house. Pero sa kabila nun, si Moises ay hindi nakapasok sa promised land. What hope? Anong pag-asa meron tayo? Na ilang beses nagreklamo sa Diyos, ilang beses sumuway sa utos ng Diyos, ilang beses nagrebelde sa Diyos, ilang beses naging unfaithful sa mga promises natin. What hope do we have na tayo ay makakarating doon sa kapahingahan na sinasabi ng Diyos na ibibigay niya sa atin? O baka in our despair, makita natin yung kalagayan natin, we are so desperate. Sabihin din natin tulad ng mga Israelita, sinabi nila sa chapter 17, verse 12 to 13, mapapahama kami, mauubos kaming lahat, mamamatay kaming lahat. Nung nakita nila kung ano yung nangyayari. Pero sabi ng Diyos, no, hindi lahat. Hindi lahat mamamatay. You don't have to die for your sins. Do you remember yung story? Yung ika-6 na pagreklamo nila. Ano? Number 7. Nagreklamo sila dun sa hirap ng journey nila. Yung sa hirap nila sa pagkain, sa pag-inom. Sa galit ng Diyos, nagpadala ang Diyos ng mga ahas. So yung story na ito, nasa Numbers 21. Nagpadala ang Diyos ng mga ahas. At yung mga ahas na yon ay tumuklaw sa kanila. At marami sa kanila yung namatay nung natuklaw sila ng ahas. Na-realize nila yung kasalanan nila, humingi silang tao sa Diyos, nagmakaawa sila kay Moises na lumapit at manalangin sa Diyos. Nanalangin si Moises sa Diyos at sinabi ni Yahweh, Moises, ganito ang gawin mo. Gumawa ka ng bronze serpent. At yung bronze serpent na yon ay ilagay mo sa taas na isang mahabang kahoy. At itaas mo ito. At sabihin mo sa mga tao na sino mang natuklaw ng ahas na hindi pa namamatay, ay tumingin doon sa bronze serpent na yon. At kapag sila ay tumingin doon, sila ay hindi mamamatay. Maraming namatay sa kanila dahil sa pagtuklaw ng ahas. Pero hindi lahat. Lahat ng tumingin doon sa itinalaga ng Diyos na paraan para sila ay gumaling, para sila ay hindi mapahamak, para sila ay maligtas at mabuhay, ay hindi namatay. So lahat tayo ay makasalanan. Tinuklaw tayo ng ahas. At yung kamandag ng kasalanan ay nasa atin. And we will all die except maliban na lang kung tayo ay titingin kay Kristo.
We will look to Christ. He is our only hope. He is our forgiveness. He is our healing. He is our redemption. He is our life. Di ba sabi sa John 3:16? Alam natin John 3:16. But unahin natin yung verse 14. Ano sabi sa verse 14? At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao na maaaring tumutukoy sa kanyang nung siya'y pinako sa krus o kung nung siya ay muling nabuhay, upang ang sino mang sumampalataya o tumingin sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya yung Kanyang kaisa-isang anak. He is that bronze serpent. Upang ang sino mang sumampalataya o tumingin sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. There's no other way. Para sa atin ang mga reklamador, para sa atin ang mga makasalanan, para sa atin ang mga nagrebelde sa Diyos, para sa atin na nahaharap sa tiyak na kapahamakan, there is no other way but to look to Christ. Tumingin tayo kay Kristo. Let's pray. Thank you, Father, for exposing the sinfulness of our hearts. Salamat, Panginoon. Kahit masakit, we know that your word is a good word. We need to hear this. Continue exposing yung natitirang kasalanan, idolatry, rebellion, grumbling, discontentment, unbelief sa heart namin. And may you grant everyone na narito na magkaroon ng puso na nagpapakumbaba, na inaamin na sila, kaming lahat, ay terribleng makasalanan. And we all need a great Savior. Thank you, Father, for providing yung means of rescue, salvation for all of us. Dahil sa sarili namin, wala kami magagawa. Napapagod kami in trying to attempt salvation for ourselves. Napapagod kami in trying to fix yung mga brokenness sa buhay namin sa pamamagitan ng sarili naming diskarte. Napapagod kami when we give in sa mga pleasures ng kasalanan. Akala namin it will satisfy. Yes, naranasan namin yung temporary na relief, satisfaction. But thank you for making us realize na wala itong patutunguhan na mabuti. Tulungan mo kami ngayon, Panginoon, na tumingin, kumapit kay Kristo. And may we do so every day of our lives, hanggang sa dulo, hanggang sa katapusan. Huwag mong hayaan na mayroon mang isa man sa amin na narito ang may iwan at hindi makakapasok sa kapahingahan sa presensya mo. Grant us repentance, faith, and holiness as we live our lives every day, walking with you. Sa hirap na pinagdadaanan namin, sa mga tukso na kinakaharap namin, we can be confident that you are a faithful God. And sasamahan mo kami all throughout our journey. This is our prayer in Jesus' name. Amen.